Ibinunyag na ni Maru ang kanyang misyon dito sa Earth kay Tsurugi. Isang revelasyon na ikinagulat naman ni Tsurugi. Kinamay ngayon na lumabas na ang spoilers para sa parating na Chapter 4 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay may kita na natin ngayon ang kaunting pasilip sa parating na chapter at disclaimer, subject to change pa lamang po ang mga impormasyon na matutunghayan nyo sa spoilers na ito kasi hindi pa ito ang full chapter. At saka matutunghayan nyo rin dito ang pagbabalik ng dark side ng JJK. Kinamay, this is Mr. Armiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula eksena dito kina Usamin na ibinunyag na kina Tsurugi at Yuka na isa raw alien si Maru pero dapat ay papapanatilihin daw muna nila itong sikreto. Nasabi naman ni na Yuka na alam na raw nila ito kaya ayon pa kay Usame na simula ngayon ay magsasama na raw silang tatlo sa mga espesyal na misyon. Sinabihan naman ni Usame si Tsurugi na maaaring ang layunin daw ng mga Simurians ay ang kumuha ng mga impormasyon para sa strategic plans at military plans kaya dapat ay makakuha rin daw si Tsurugi ng impormasyon tungkol sa Simurians mula kay Maru kahit maliit lang. Dumating naman dito si Mino at sinabihan sila tungkol sa kanilang bagong misyon na dapat raw nilang malaman kung ang phenomena raw na nangyari sa case na ito ay related ba raw sa sorcery. Matapos niya ay nilipat naman na eksena dito sa isang bata na nasa isang paaralan. Naayon dito na sa isang elementary school ay may isang estudyante raw na laging di nakakapasa at na-stuck lang sa grade 1. May kita itong bata na nagangalang Masaki pati na ang teacher nito na natatakot ngayon sa presensya ni Masaki pero lagi niya itong tinatawag sa pangalan nito. One time ay tinawagan ng teacher ang ama ni Masaki at may kita na parang may something talaga sa ama ni Masaki kaya ay nakaramdam ngayon ng takot ang teacher. Matapos yan ay balikin na Tsurugi ayon kay Mino na ang estudyante raw na nabanggit kanina na na-stuck daw sa grade 1 ay bigla na lang daw na nawala kasama ang pamilya nito nung pumasa na ito at nag-move up na sana sa grade 2. Subalit may isang estudyante raw na may parehong mukha at address daw ang muli na namang nag-enroll as grade 1. Although iba na raw ang pangalan nito na ayon kay Tsurugi na parang curse user daw ito na nagpapa-enroll daw every year at nagpapanggap lang bilang isang bata. Na kung sakaling curse user raw ito ay maaaring makakaharap raw ito nila. Matapos yan ay umalis naman si Yuka kasama si Mino at pinuntahan muna nila ang address ng nasabing bata o curse user. Habang si Maru naman at Tsurugi ay magkasamang in-approach ang batang nagangalang Masake Tikada, ang target nila mga kaibigan. Natakot naman itong bata kay Tsurugi kaya tumakbo ito. Dali-dali naman nila itong hinabol ngunit nang natalisod ang bata ay bigla namang nag-appear ang parang curse spirit na tila ba'y dumepensa sa bata at inatake sila na nasangga naman nila. Nagtaka naman sila kung Shikigami ba ito o guardian spirit ng bata. Kaya naghanda si Tsurugi at iniisip niya rito na hindi raw pwedeng ipa-engage nila sa combat si Maru kasi nag-o-observe daw ito ngayon sa mga Earthlings kaya dapat ay maganda raw impression nila dito sa kanila na dapat daw nilang kumpletuhin ang mission ng walang insidenteng mangyayari ngayon nang sa ganun ay ligtas pa rin si Maru at maiwasan ang gyera between aliens in the future. Humingi naman ng paumanhin ng bata kaya ay di tinuloy ni Tsurugi ang atake na minutes later ay nag-usap sila na ayon dito sa bata na namatay daw ang kanyang ina nung magi-grade 2 na raw sana siya na bago raw ito namatay ay sinabihan niya raw ang kanyang ina noon na gusto niyang manatili lang as grade 1. Kaya nung namatay daw ito at naging multo ang kanyang ina ay pinanatili daw siya ng kanyang ina sa grade 1. Ayon naman kay Tsurugi na ang case raw na ito ay similar daw sa nangyari noon sa kanyang lolo na si Yuta. Tinanong naman ni Tsurugi kung ano raw ang pangalan nitong bata na sabi niya na si Masayoshi raw so hindi pala Masaki ang kanyang pangalan. Kaya sinabihan niya ang bata na pwede ba raw silang ilid nito sa bahay nito. Matapos niya na ikinayuka naman ay nakarating na rin sila sa bahay ng bata na nagangalang Masaki Tikada, ang kanilang target. Sabi naman ni Yuka na maaaring papapunta na rin daw dito si Tsurugi kaya tignan daw muna nila ang paligid. Subalit bigla namang nakaramdam ng kakaiba si Yuka pati na dito kay Tsurugi na ayon kay Yuka na may papalabas daw. Dito naman kay Tsurugi ay nang nilid sila dito ni Masayoshi sa bahay nito ay may nahukay naman sila at ang kanilang nahukay ay ang labi ng ina nito na ayon nitong bata ay siya lang daw naglibing sa kanyang ina. Nag-alala naman siya kasi baka ay makukulong raw siya dahil dito kaya sinabihan naman ni Tsurugi ang bata na doon na lang daw ito mananatili sa Jujutsu Tech. Sabay kinomfort din ni Maru ang bata at sinabihan na magiging magkaibigan na raw sila. Maya-maya pa tumawag naman si Yuka kay Tsurugi at nasabi naman nito na nasa bahay na raw siya ni Tikada Masaki. Nagtaka naman si Tsurugi kasi nasa bahay din daw sila nitong batang to na ang kanilang target. Ngunit ayon naman kay Yuka na nandito na raw sila at may 5 bangkay raw silang natagpuan dito sa yard ng bahay ni Takeda. Na kung mahanap daw ni Tsurugi ang bata na si Takeda ay dapat daw nahulihin daw nila ito kaagad. Nagulat naman si Tsurugi nang biglang bumagsak itong si Maru nang maya-maya pa tinanggal naman ng bata na si Takeda ang disguise nito. So isang curse user pala ito at nagpanggap lang bilang bata. Man, talagang nagbalik na ang dark vibes ng JJK. So ano kaya ang full story nito mga kaibigan? Well, ang buong detalye, accurate at buong kaganapan sa chapter na ito ay matutunghayan nyo sa full chapter lamang. Kasi kulang-kulang pa ang mga detalye at mga scenes na ipinakita ko ngayon mga kaibigan. Kaya abangan nyo lang ang full chapter ng chapter 4 ng JJK Modulo. Kasi dito muna natin tatapusin ang
ating spoiler review. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinagat like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.